We're Group 5, and this is The Rise of the Propaganda. Magandang hapon, kaibigan. Ano nga ba ang propaganda? Saan, kailan, at sino-sino ang mga kasapi sa kilusang ito? Nagtagumpay nga ba ang nasabing kilusan? Halika, kaibigan, usap tayo sa pagbabalik ng At nagbabalik ang Hesto. Narito ngayon si paring Jose Rizal para bigyang liwanag ang mga katanungan na nakakabagabag ng ating mga isip ukol sa propaganda. Magandang hapon, paring Rizal. Magandang hapon din, Maring Josephine. Ano nga ba ang propaganda at paano ito sinimulan? Ang propaganda ay isang kilusan sa Pilipinas. Sinimulan nito dahil sa pagbitay sa tatlong pare na kilalang Gomburza. So mayroon ho bang mga layunin ng kilusan na ito? Oo naman, meron. Meron itong 6 na layunin. Una ay ang kilalanin ng mga Kastila ang Pilipinas bilang bahagi at lalawigan ng bansang Espanya. Pangalawa, pantay na pagtingin sa bawat Pilipino at Kastila sa harap ng batas. Pangatlo, pagkakaroon ng kinatawan sa Cortes Generales ng Pilipinas. Pang-apat, pagkakaroon ng sirkulasyon sa mga parokya ng Pilipinas. Panglima, kalayaan sa pagpupulong ng matiwasay. At ang pinakahuli ay ang pagpapalathala at pagsasabi ng mga pang-aabuso at anumang anomalya sa pamahalaan. So kailan naman naganap ang propagandang ito? Nagsimula ang kilusang propaganda noong 1872, pagkatapos pastangin ang Gomburza. Matapos noong 1892, ang La Solidaridad ang pahayagan ng mga propagandista na binuo noong Disyembre 13, 1888. Bakit nadamay ang Gomburza? Bakit sila ipinislang? Tatalakayin natin yan sa pagbabalik ng Hesto. At nagbabalik ang Hesto. Rizal, bakit nga ba nadamay ang Gomburza? Bakit sila pinaslang? Pinaslang ang Gomburza sapagkat masyado silang maraming alam. I see. Anyways, let's move on. Sino-sino nga ba ang kasapi sa kilusang ito? Ano-ano ang kanilang naging kontribusyon sa kilusan? Ang kasapi ko sa kilusan ay sina Marcelo H. Del Pilar, Gerciano Lopez Haina, Mariano Ponce, Panganiban, Pedro A. Paterno, Pascual Poblete, at ako, Jose Rizal. Ako si Marcelo H. Del Pilar. Nagtatag ng Diaryong Tagalog noong 1882. Hinalinhan ko si Gerciano Lopez Haina bilang patnugot ng pahayagang La Solidaridad. Ako si Jose Protasio Rizal, nagtatag ng La Liga Filipina. Ang aking isa sa mga akda ay No Limit Tangere.
Ang akdang ito ay nagbigay daan sa himagsikang laban sa Espanya. Ako si Graciano Lopez Haina, kinilalang manunulat at mananalumpati sa gintong panahon ng panitikan at pananalumpati. Tinatag ko ang kauna-unahang magazine, ang La Solidaridad, na naging opisyal na bibig ng Asociacion Hispano-Filipina. Ako si Mariano Ponce, naging tagapamahalang patnugot, mananalambuhay at manaliksik sa kilusang propaganda. Ako si Jose Maria Panganiban, itinago ang tunay na pangalan sa ilalim ng sagisag na Jumapa, kilala sa pagkakaroon ng memorya fotografika, kabilang sa mga kilausang makabayan tulad na nga lang ng kilausang propaganda. Ako si Pedro Paterno, isang eskolar, dramaturgo, mananaliksik at nobelista sa kilusang propaganda. Ako ang unang manunulat na nakalaya sa sensura sa panitikan sa mga huling araw ng pananakop ng Kastila. Ako si Pascual Poblete. Kabilang ako sa dalawang panahon ng panitikang Pilipino, Kastila at Amerikano. Mamahayag, makata, mandudula, nobelista at mananalaysay. Itinatag ko at pinamatnugutan ang pahayagang El Resumen. Sa panahon naman ng Amerikano, itinatag ko ang pahayagang El Grito del Pueblo at ang Tinig ng Bayan. Maraming salamat po sa panahong ibinigay ninyo. Maraming salamat din sa mga manunood. Naway nabigyang kaliwanagan ang mga kwestiyon na nasa ating isipan. At muli, ito ang aking talk show, ang His Talk. Hi! We're Group 5! Hi! We're Group 5! Naging matagumpay ba ang propagandang ito?